ipatutupad ng Senado ang heightened alert status kasunod ng rekomendasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, napagkasunduan ito sa pulong kasama sina Senator Ping Lacson, Senator Tito Soto at mga opisyal ng AFP at PNP. Sinabi niyang dapat manatiling maagap ang Senado habang hindi pa ganap na nawawala ang mga banta sa seguridad. Humingi rin anya sila ng dagdag na intelligence support at coordination mula sa mga law enforcement agency. We have 20 plus Marine contingent here. So dapat coordinated. No? So kahapon, if may nagpicture yata kahapon. So hindi lang naman Marines, andun ng MMDA, Pasay LGU, NICA, PNP, AFP, sino pa ba? BFP, Fire. No? So marami sila. Magpapatuloy ang mahigpit na seguridad sa loob ng Senado upang matiyak ang kaligtasan ng mga senador, empleyado at mamamahayag. Isasagawa rin linggo-linggo ang security assessment sa tulong ng Office of the Sergeant at Arms at iba pang ahensya ng pamahalaan. Pinag-aaralan namin how to secure all ingress and ingress. No, pinapag-aralan natin. Dapat pagpasok ng building safe, regardless kung sino ang papasok. No? Hindi namin napag-usapan, but based sa mga kausap kong senators, mas maganda iiwan na lang sa DOJ dahil independent. No? So we cannot investigate ourselves. No? So in the next few days, we'll coordinate with the DOJ on that report. No? Samantala, isinusulong ng Department of Agriculture o DA ang paggawa ng lokal na bakuna para sa mga hayop upang maprotektahan ang livestock industry mula sa mapiminsalang pagkalat ng sakit at mapalakas ang seguridad ng pagkain sa bansa. Suportado naman ito ng 140.9 million pesos na pondo sa loob ng 3 taon habang inisyal na nakatuon ang mga mananaliksik ng programa sa paggawa ng bakuna laban sa African swine fever at foot and mouth disease na patuloy na banta sa sektor. Bahagi rin ito ng hakbang sa patuloy na pagbangon ng industriya ng baboy mula sa ASF, bunsod ng pagbagsak ng populasyon at ikinalugi ng bilyon-bilyong piso magmula ng kumalat ito sa bansa. Gayon din ang pabalik-balik na avian influenza na nagresulta sa pagkambala sa supply ng manok. Sa ibang balita, umakyat na sa 1.29 billion pesos ang naiulat ng Office of Civil Defense o OCD na pinsala sa infrastruktura matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Sarangani noong June 8. Katumbas ito ng kabuuang 774 na bilang ng napinsalang infrastruktura, habang umabot naman sa 29.8 million pesos ang napinsalang agrikultura sa Davao del Norte at Davao del Sur. Samantala, sa huling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 20,000 individual pa rin ang kasalukuyang nasa evacuation centers. Higit 13,000 kabahayan naman sa Mindanao ang tuluyang nawasak ng lindol, higit 60,000 bahay ang bahagyang napinsala habang umakyat na sa 68 ang bilang ng nasawi at 33 individual pa rin ang bilang ng nawawala. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.